Tatlo ang mayor na programa natin. Yung una, yung anti-corruption. Yung problema natin sa anti-corruption ay hindi yung penalty, bagkus yung evidence gathering. Tayo, pag naging witness tayo ng isang krimen ng korupsyon, gaya ng sa ayuda, pinapapirma tayo ng 5,000 pesos worth of receipt. Yung sa actual, 5,000 ba talaga ang natatanggap ng mga beneficiary? O baka 2,000 lang? Yung iba, 1,500 pa. Sa 5,000, iba yung natatanggap. Pero yung tanong ko, nagre-reklamo ba yung beneficiary or tumatahimik na lang? Tumatahimik sa rason na takot. Tumatahimik sa rason na ayaw nila magulo ang kanilang buhay. So sa ganyang realidad, ang kailangan natin ay amyendahan ang Data Privacy Act, Bank Secrecy Law, at Foreign Currency Act, kung saan bibigyan natin ng kapangyarihan ang ombudsman na mag-imbestiga sa mga tagong yaman, bank deposit ng mga public officials kahit walang court order. Pag nangyari yun, mas madaling mahanap at makita ang mga impormasyon na magpapatunay na merong tagong yaman ang mga public official. Pangalawa, sabi nga ni Dr. Mata, nasanay ang mga politiko sa pampolitikong ayuda. Ano ang solusyon? Pagbibigay ba ng ayuda? Yan ba ang solusyon sa kahirapan? Yan ba ang solusyon? Hindi. Yung tamang solusyon ay pagpaparami ng trabaho. Kung tayo ay gobyerno, kailangan natin gumawa ng mga paraan para sa kanya-kanyang lugar natin, maparami natin ang trabaho. Una, industrialization. Dapat ang mga factories dito sa loob ng Pilipinas. Dapat ang Pilipinas ay gumagawa ng sariling armas, sariling makinarya, sariling gamot, sariling vaccine. Bakit kailangan yon? Para dito sa atin ang maraming trabaho. Tayo ay maraming OFW. Bakit maraming OFW? Dahil walang trabaho sa Pilipinas o kulang ang trabaho sa Pilipinas. At kailangan pa ng maraming Pilipino na pumunta sa ibang bansa. We have to amend the procurement law kung saan papaboran ng batas ang mga produktong Pilipino na kahit mas mahal by 10% or even more, mapipilitan ang gobyerno na bibili ng produktong Pilipino. Sa rason nga kung dito ginagawa sa Pilipinas, maraming trabaho dito sa Pilipinas. Meron rin akong tinatawag na state-managed farming, state-managed fishing. Dapat ang mga lupa na hindi nagagamit, nakatiwangwang, marami dito, nung dumaan kami, lagyan ng gobyerno ng negosyong agrikultura. Pag nangyari yun, maraming trabaho sa pagsasaka, managed by government, merong mga factories, warehouse, merong mga distribution center, merong mga rice mill, hindi na natin kailangan mag-importation ng bigas dahil dito na natin gagawin ang bigas. Pag nagkataon, maraming trabaho na maibibigay dito sa rural areas.
Maraming ma-hire na mga empleyado na magtrabaho sa gobyerno, may sweldo 15, 30, merong GSIS benefit, at yung aking isinisulong, hindi na kailangan kumuha ng civil service examination except for manager position. Just imagine ang daming trabaho both sa industrialization plus sa state-managed farming at isama na natin ang state-managed fishing kung saan yung traditional na tulong sa mga mangingisda na binibigyan ng bangka. Tanong ko, pag binigyan ng bangka ang isang maliit na mangingisda, yumayaman ba sila o mahirap pa rin? Yung pinakamahirap na sektor sa Pilipinas ay mangingisda at magsasaka. Ang tradisyonal na tulong ng gobyerno hindi nakabigay ng permanenteng solusyon sa magsasaka at mangingisda. What if government papasok sa negosyong pangingisda, malalaking barko, at ihihar itong mga mangingisda, may sweldo 15, 30, may GSIS benefit, hindi na kailangan ng civil service examination except for manager position. Just imagine ang daming trabaho. Kaya natin. Last na programang mayor ni Attorney Hinlo ay educational reform. Am I talking about academics? Hindi po. Kasi kung problema sa academics, kaya nang isolve ng DepEd and CHED. Ang aking isinusulong ay values formation. We will introduce the subject Philippine patriotism. Ang hirap ng magsalita ng may echo. Philippine patriotism and ethics studies. Kung saan ito'y pag-aaralan from grade 1 up to college. Different topics per year level. Love of family, love of community, the importance of education, as human rights, the dangers of illegal drugs, a study of prison life para matakot yung mga kabataan magtikim ng droga pag nakita nila ang tunay na buhay sa loob ng preso. We have the country's economic program for the next 10 years. We have financial literacy. We have the dangers of corruption. And lastly, what is taxation, custom duty, estate tax, and how to file an income tax return. Imagine, pag dinaanan ng ating mga estudyante itong mga values formation subject, we will be producing the next generation of Filipinos may pagmamahal sa bayan, pagmamahal at respeto sa kapwa Pilipino. Yan po ang tatlong mayor na programa ni Attorney Hinlo, nag-iisang senador na nagre-representa sa Visayas kasama na sa Leyte at Samar. Salamat po. Maraming salamat, Senator Hinlo. Bago ako umalis ng The Hague, Netherlands, ay malinaw ang bilin ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kailangan nating magkaisa. Sa darating na halalan, mahalaga ang pagkakaisa natin sa likod ng Duterte. Ang 10 kandidato buong puso nating sinusuportahan para sa Senado. Ito ang mga taong may tapang, malasakit, at tunay na kakampi ng sambayanang Pilipino. Vote straight, Bato de la Rosa, Bongo, Jimmy Bondo, J.V. Hinlo, Raul Lambino, Philip Salvador, Rodante Marcoleta, Vic Rodriguez, Richard Mata, at Pastor Apollo Kibuloy. Block voting ang susi. Iisa ang boto.
Iisa ang direksyon. Iisa ang layunin. Ipagpatuloy ang sinimulan ni Pangulong Duterte. Mga kababayan, huwag tayong magpahuli. Ipaglaban natin ang kinabukasan. Pumili, bumoto at manindigan para sa Duterte. Inyo iboto ang mga kandidato niya. Dahil ang mga kandidato niya ay nagsasabi sa kanya na okay lang na magsinungaling ka. Okay lang na hindi mo tuparin ang pangako mo sa mga tao. PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban. Bumili ka na ng suka, linisin ng tanso, ibalik sa bayan ng talino at puso. Ito ang tunay na Duterte, ang Pilipinas ang unahin. 10 may asim, humanda kayo sa amin. Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Bata, Marcoleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. 10, 22 at 28, 30, 34 at 38, 53, 56 at 58, plus 42, Duterte straight. PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban. Para sa kinabukasan ng ating kabataan, suka ang tamang sukatan sa halalan. Ito ang tunay na Duterte, ang Pilipinas ang unahin. 10 may asim, humanda kayo sa amin. Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Bata, Marcoleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. 10, 22 at 28, 30, 34 at 38, 53, 56 at 58, plus 42, Duterte straight. PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban. Sa Duterte, walang iwanan sa Duterte, magdadamayan Duterte para sa mamamayan. PDP Laban. Sa Duterte, walang iwanan sa Duterte, magdadamayan Duterte para sa mamamayan. PDP Laban.